Naman yung mukha ko pulang-pula. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit? Hello, Jaxers! Welcome to my channel. Yes, yes, and yes. Nakita niyo naman, yes, bangs po yan na nakaka-curl. Wow! Yan, yes. Ngayon, Jaxters, isasama ko ngayon kayo sa aking ganap portfolio, yes. Actually, dalawa itong event na pupuntahan ko. Ito muna ang pagbabalik ko sa TV5. Wow, kala mo naman talaga. Hindi, I mean, kasi simula nung natapos yung Quizmosa, syempre hindi na kami regular na nagpupunta dito sa TV5. So ngayon lang ulit ako babalik dito sa TV5. Diba? Wow! Para may pupuntahan tayo. Iko-cover ko lang si Direk Johnny Manahan. Yan yung ganap ko ngayon dito sa TV5. Pupuntahan natin, tapos tingnan lang natin kung ano mga ganap dito sa TV5 ngayon. Kamustahin lang natin sila. Wow, kala mo naman talaga. Bangs ko, diba? Ang taas pa, kaya hindi ako makababa. Ayan, Jaxter, samahan nyo ako. At hindi lang ito, ha? Pati bukas isasama ko kayo sa akin. Tara! Yes, 10! Na-invite nga tayo dito sa contract signing between Mr. M or Johnny Manahan and MQuest Artist Agency and MQuest Ventures. Yes! You heard it right. Lumipat na nga sa Kapatid Network ang star maker na si Mr. M na ginanap sa TV5 Media Center. At sinalubong siya sa pangunguna ni MediaQuest Holdings Chairman Manny V. Panghilinan, MVP, MediaQuest Holdings and Signal TV President and CEO Jane Jimenez Basas, Signal TV Inc. First Vice President Shena G. Olaso, and MediaQuest Artist Agency Head Jeffrey Remehio. Masayang ang sinalubong si Mr. M sa Kapatid Network. Sa paglipat nga raw ni Mr. M dito sa Kapatid Network ay asahan na raw ang mga bonggang project. Lalong-lalo na daw sa mga young artists. Nakwento nga ni Mr. M na nagsimula ang kanilang pag-uusap ni Sir MVP sa Zoom noong pandemic. At nagbiro pa nga daw si Sir MVP kay Mr. M na siya na daw ba ang susunod na gagawing star. At sumagot naman si Mr. M at sinabing hindi niya na kailangan gawing star si Sir MVP dahil sikat naman na daw ito. Natanong nga rin si Mr. M kung bakit siya lumipat sa Kapatid Network. At ang kanyang sagot ay gusto niya raw kasi ang mga katrabaho niya sa Kapatid Network dahil mababait daw at hindi masusungit. Nang tinanong si Mr. M kung sino daw ba ang masungit, ito ay tinawanan lang ni Mr. M. Pero sabi nga ni Mr. M, isa sa dahilan kaya siya lumipat sa Kapatid Network ay gusto niya makatrabaho ang mga young artists. Yun daw ang nagbibigay ng energy sa kanya dahil masarap daw katrabaho ang mga batang artist. Naalala pa nga daw niya ang kanyang mga babies na sina Piolo Pascual, Claudine Barreto at Jericho Rosales na pag nakikita niya daw ngayon ay masayang-masaya ang kanyang puso. At sa paglipat niyang ito ay may mga kasado na siyang project na pinag-uusapan na daw nila bago pa ang formal na pagpirma niya ng kontrata dito sa Kapatid Network. Excited na daw si Mr. M sa mga bago niyang makakatrabaho. At inaasahan din daw ni Mr. M na makatrabaho niya sina Piolo Pascual, Enrique Hill at Andrea Brillantes na nasa Kapatid Network na rin. Ang wish nga daw ni Mr. M na sana maalis na ang wall sa mga network or stations para pwede raw mag-collab ang mga artist. Yun daw ay isa sa dream ni Mr. M. At sinabi na nga ni Mr. M na asahan na daw ang kanyang mga bonggang project sa paglipat niya dito sa Kapatid Network. At nagpasalamat nga si Mr. M, Johnny Manahan, sa mainit at masayang pagtanggap sa kanya ng MediaQuest Artist Agency. Siyempre, dahil wala tayo doon, invited tayo sa series na Roja. Yung ipalalabas sa ABS-CBN starring Donnie Pangilinan, Kyle Echari. Nagkaroon ng ilang episodes na screening sa Trinoma. Dahil wala tayo, pinapunta natin si Jex doon. Jex, anong balita dyan?
Yes, tayo nga ay na-invite sa red carpet premiere ng bagong serye ng Kapamilya Network. Ito ay ang Roja na ginanap sa Trinoma. Siyempre, present ang mga cast at ang dalawang direktor na sina Direk Rico Navarro at Direk Lawrence Fajardo. Siyempre, present ang halos buong cast ng Roja. Andyan sila E.G. Boy Flores and Raven Molina, Sophie Reyes and Vanji Castillo, Ruby, Kobe Brown and Inka Magnaye, Maika Rivera and Benedict Cua, Emilio Daes and Kai Montinola, Ziluet, Lou Yanong and Jello Marquez, Mark Abaya, Bernard Palanca and Harvey Bautista, Nikki Valdez, Zia Grace and Chris Villanueva, Sandy Andolong, Rance Ripol and Robert Senya, Mr. Raymond Bagatching, Mr. Joel Torre, Miss Janice de Belen, Miss Lorna Tolentino, Maymay Entrata, at syempre ang mga bida na sina Kyle Echari at Donnie Pangilinan. Present din sa red carpet para sumuporta sina Bel Mariano, Darren Espanto, Tita Cory Vidanes, at si Sir Carlo Katigbak. Ang red carpet ay hosted by Migs Bustos. At bago magsimula ang media conference na hosted by Robbie Domingo, syempre pinanood muna sa amin ang 3 episodes ng Roja at ang The Making. At dito na nga nagsimula ang tanungan at kwentuhan with the cast. Siyempre, lahat naman ng cast ay natanong ng kanilang experience sa paggawa ng seryeng ito. Siyempre, lahat ay masaya. Bukod daw sa napakaganda ng kanilang location. At nakwento nga ng mga cast na naging close sila dahil nga sila ay naka-lock-in or bubble. At siyempre, lahat ng cast ay may kanya-kanyang kwento. Tulad nga ni Sir Joel Torre bilang kontrabida sa seryeng ito. Na inakala niya nung una na simpleng kontrabida lang, pero ang role pala niya rito ay may PDSD. Samantalang sila Miss Janice de Belen, Miss Lorna Tolentino at si Sir Raymond Bagatching ay hindi daw nahirapan sa mga batang aktor ngayon, lalo na pag eksena na nila. Si Maymay Entrata naman daw ay nag-adjust ng konti dahil ito ay ang kanyang pagbabalik sa teleserye. Nakwento niya rin na may ginawa siya dito na hindi namin napanood sa 3 episode. Ang ibang cast naman ay nagkwento sa kanilang napakasayang experience sa seryeng ito. Si Kyle Echari naman ay masayang-masaya daw sa kanyang mga katrabaho. Si Donnie Pangilinan naman ay natanong tungkol sa paggawa niya ng serye na hindi niya kasama si Bel Mariano. At sinagot ito ni Donnie na napag-usapan na daw nila ito ni Bel. At gumawa na din daw sila ng project na hindi sila magkasama before. At first time ni Donnie na magka-teleserye na parehong lalaki ang bida. Natanong nga din sila kung nahirapan ba sila dahil ito ay suspense action nga. Sinagot naman nila ito ng may training naman daw lahat, pati paghawak ng barel at ang mga martial arts. Ang eksena nga daw dito sa Roja ay nangyari lang to ng 1 araw lang daw. Naku, meron na naman tayong bagong aabangan. Ito nga ay ang suspense action na Roja na mapapanood na sa Netflix sa November 21. Ayan, Jacksters, nakita nyo naman ang ating dalawang ganap. Yan, una pumunta tayo kay Mr. M, yung kanyang pagpirma ng kontrata sa Kapatid Network at ang red carpet premiere ng bago nating naabangan na Roja. So, ayan, Jacksters. Ngayon naman, nakita nyo naman yung pulang-pula. Anong ginawa nyo sa akin? Bakit? Hindi, ginawa yan ng MD Skin Beauty and Wellness. Ayan, nakita nyo naman, diba? Kasi yan ay magbabakbak pa yan. Magbabalag yan. Antayin nyo, Jacksters. At ngayon, may pupuntahan na naman tayong event. Dahil nakakultulit tayo, Jacksters. Ayan, samahan nyo ulit ako sa aking mga ganap. Tara!